Mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Nagbabalik po inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong mga salot sa lipunan ito na walang iba kung hindi pinagpepestahan ang pera ng bayan. Alam naman po natin mga kababayan na nagkaroon po ng desisyon ng ICC regarding po sa interim release ni PRRD. Ang problema po, na-deny po yung request niya na interim release. Ngayon po, ang nagtuwang-tuwa ang mga makakaliwang grupo dahil hindi nga po napagbigyan ng ano. Kasi ang babaw naman po kasi ng dahilan ng ICC. Ang kinuha nilang mga yung report ng mga media. At alam naman po natin kung anong klase ang mga media na kinuha nila. Kasi nga po, ang mga may-ari ng media, yun din yung mga mayayaman na nakalaban ni PRRD nung panahon na nanungkulan siya. Particular na rin po dyan ang ABS-CBN. Alam naman po natin yan mga kababayan. Kaya nga pasara, yung mga malalaking kumpanya nung araw kasi pinagbabayad niya ng tax. Siningil niya po. Ngayon, bali ito na po yata ang ganti. Ngayon, duda po ako dun sa ginawang desisyon ng ICC mga kababayan. So bago po ang lahat, pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Yan po ang favorite song na ating kagalang-galang na presidente na si BBM mga kababayan. So komentaryon lang po natin itong ni Attorney Panelo regarding po doon sa desisyon ng interim release ng ICC mga kababayan. Kasi nga po, kaduda-duda po kasi. Kasi bakit daw malakas pa daw ang impluensya ni PRRD? Kasi nga po, nanalo pa siyang mayor at kaya doon pa daw lumalakas ang impluensya. Eh natural po kasi gusto po siya ng tao. Kung sinasabi ng mga akbayan, bayan muna o mga makakaliwang grupo dyan at ng mga loyalistang tanga at yellow pink na libo-libo di umano ang ayaw sa mga Duterte. Ay milyon-milyon po ang supporter na mga yan, mga kababayan. Kaya nga po, yun ang sinasabi nilang influensya. Wala na pong influensya si PRRD. Kung may influensya po yan, hindi na po madadala sa dahig yan. Dapat doon pa lang sa Villamor Airbase, hindi na natuloy yan. Diba po, kita niyo naman po ang laki ng naitulong niya sa mga sundalo. Pero may gumalaw ba na isang sundalo? Wala po eh. Kasi nirerespeto po nila ng batas. Ang gobyernong ito ang hindi rumirespeto sa batas mga kababayan. Binabaluktot po nila yung batas. Yun po ang katotohanan dyan. So pakinggan lang po muna natin ang ni Atty. Panelo regarding doon sa interview sa kanya ng Billionario TV sa desisyon ng ICC sa interim release ni PRRD mga kababayan. Hindi na raw mapipigilan ang ICC trial ni FPRRD ayon sa kanyang dating Presidential Legal Counsel. Sabi naman ng kanyang partido, ginawang whipping boy ng korte ang dating Pangulo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Tutuloy nila yan. What do you mean by that? They will proceed with the trial. Unless we are overrun by events. Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na matutuloy na ang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa kahilingang interim release ni FPRRD. Sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Panelo na kahit ganoon, kumakapit pa rin sila sa Korte Suprema na aaksyon sa habeas corpus petition na kanyang inihain sa ngalan ng anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte. Sabi namin, Here's the conflict. pag hindi mo niresolve yan, Your Honors,
yung deterioration ng kanyang karamdaman. Health. Baka hindi naman sana mangyari, baka mamamatay pa doon. Pangalawa, yun yung mga involved doon sa illegal act, lahat sila na-promote Para bang nire-reward natin yung illegality. Marso nang ihain ni Kitty ang petisyon. Kinikwestiyon ang legalidad ng ICC arrest ng kanyang ama dahil wala na raw jurisdiction ang nasabing korte sa Pilipinas. Nitong Biyernes, inilabas ng SC ang utos nito sa respondents na sagutin ang petisyon. Sa parehong araw din inanunsyo ng ICC ang desisyon nila sa interim release appeal ng Duterte camp. Ito rin ang sanay pangalawang pagkakataon na makikita ang dating Pangulo mula sa una nitong court appearance ilang araw matapos dalhin sa The Hague noong Marso. Tumanggi itong magpakita sa publiko at personal na marinig ang hatol ng ICC. Ang edad at kalusugan ng dating Pangulo ang pangunahing mga basehan ng kanyang mga abogado para sa interim release. Ayon kay Panelo, hindi responsibilidad ng Duterte camp na patunayang siya ay mentally unfit to stand trial. Excuse me, bakit ang accused magpo-probe? He is a controlled environment. Nakakulong He has no access to medical equipment, medical expertise. Kayo yun Hirap din abogadong paniwalaan na dumaan sa maayos na medical examination si Duterte mula nang maditine. Kung in-examine mo na yan, kahit ka pa mag-file ng motion, kung ako judge, excuse me, in-examine na namin yan. He's mentally fit. The fact alone na you allowed yourself to grant such motion, you're admitting na hindi mo in-examine nun. Kagaya ni Panelo, inasahan na rin ng PDP laban ng ICC judgment. Sa isang pahayag, kwestiyon nito ang credibility at pagiging bias ng korte. Ginawa raw nitong whipping boy si Duterte. Yan ang mga nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga po, talaga pong ang ginawa po nila kay PRRD, kasi sa pilitan po ito, alam naman po ng lahat yan. Sa pilitan po nilang pinadala doon sa The Hague, si former President PRRD. Ang nakakalungkot lang dito mga kababayan, bakit kailangan si Pangulong Duterte mag-prove na hindi na siya, wala na siya sa kapasidad na humarap sa korte dahil may sakit siya, matanda na siya. Bakit siya kailangan lang mag-prove noon? Hindi ba dapat ang ICC noon, mga kababayan? Yung po ang para bang, dapat, nung bago nila tinanggap yan doon sa ICC detention cell, di sana in-examine muna nila yan si PRRD. Kasi alam naman po natin na mahina na po yan nung bago pa dinala doon. Kasi nga po, pag nakatayo po yan sa entablado, mayroon na pong tao sa likod yan na nakahawak sa kanyang likod na huwag siyang matumba pa atras. Yung pong katotohanan dyan, pag nagrarally po, ganyan po ang sistema niyan. May tao po sa likod niya na nakaupo, yung bodyguard niya, na nakahawak sa likod niya, mga kababayan. Yun lang nakakalungkot isipin dito, mga kababayan, na pilit talaga nila na ang sinasabi pa ng ICC, dahil ang nanalo pa si PRRD ng mayor, so malakas pa daw ang impluensya. Hindi po, gusto po siya ng tao. Siya po ang gusto ng tao na maging mayor. Kasi kung masamang tao po ito, bakit pa pilit inahala ng mga taga Davao City ito? Ang mga Duterte? Yun nga po. Ang sinasabi naman ng itong mga akbayan, mga makabayan Black Kuno, na libo-libo na daw ang ayaw sa mga Duterte. Hello? Milyon-milyon po ang taga-suporta ng mga yan. Libo-libo lang kayo. Ano na nangyari sa mga utak ninyo, sir? Libo-libo lang bala, milyon-milyon po ang mga supporter niya, tahimik lang. Kasi nga, dumadaan sa gusto sa legal na pamamaraan. Kasi once na gumawa ng aktibidad na illegal, baka ang ating bangag na presidente magdeklara ng martial law. Yun po ang iniingatan ng mga DDS, mga supporter ng mga Duterte. Yun po yun, mga kababayan. Kasi wala na po sa eksaktong utak ng ating presidente. Iniiwasan po nila. Kasi kung anong maisip niyan, yun po talagang gagawin niyan. Kasi nga, ayon sa kapatid, lulong sa droga ang pamilyang ito. Di ba po, mga kababayan? Kaya nga po, sana makapag-apila pa ulit sila ng interim release at alam ko naman na mayroong isang medical expert na mag-inspection kay Pangulong Duterte. At sana naman, yun ang maaprubahan nila. Kasi nga, wala na po talaga
kapasidad ni Pangulong Duterte na humarap sa trial. Kasi mahina na nga po eh. Nakakalimutan na nga siguro pangalan niyan eh. Yun po nakakalungkot dito mga kababayan. Kasi pilit po nila. At saka kung napapansin nyo po, ang desisyon ng ICC tungkol doon sa kasikatan ng mga Duterte at ang mga news sa media. Alam naman ho natin ang media, maraming galit po sa mga Duterte. Kasi lalong-lalo na pa yung ABS-CBN na napasara nila dahil hindi nga nagbayad ng tax. Ay halos lahat naman ng media, puro mga mayayaman lang, mga oligarch yan, na na pinagbabayad lahat ni Pangulong Duterte ng tax. Di ba po, mga kababayan? Yan po ang katotohanan dyan. Sana naman po, pagbigyan naman po sana na makalaya ito pansamantalang ating kagalang-galang na si Pangulong Duterte, mga kababayan. Yun po nakakalungkot dito, mga kababayan. So, pakinggan lang po muna natin itong isa namang report ng tawag nito, ni Claire Castro, mga kababayan, regarding naman po doon sa 500 pesos na mga kababayan, mga panghanda di umano sa Pasko, mga kababayan. Kung paano alipustain ni Claire Castro ang mga kababayan nating katulad naming mahihirap lang. Na walang ibang panghanda kung hindi, kung ano lang yun nandyan sa bulsa. Pakinggan lang po natin to si Madam Claire Castro, yung aso ng Malacanang. Pinagtatawanan po niya yung mga taang 500 pesos. Tingnan niyo po kung paano sagot itong kahayupan nitong lintik na ito. Bili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand. Pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tamo itong tangang ito. Tanga talaga ito. Ang pinag-usapan ni spaghetti, tapos ang sagot pang chop suey. Talagang pang-insulto po to sa mga mahihirap, mga kababayan. Alam naman po natin, yung mga gulay na hiwa, sari-sari, parang pang chop suey na po talaga. May karos, may repolyo, may sitaw, may tawag nito, yung mga iba't ibang klaseng gulay, mga kababayan. Ang pinag-uusapan is spaghetti, ang sinasagot pang chop suey. Kung hindi ba naman ito tanga itong mga hayop na itong spokesperson. Ito lang ang bukod tanging abogada na tanga kung sumagot. Pero mo pinag-uusapan, spaghetti, sasagot pang chop suey. Yan, ganyan siya katalino, mga kababayan, sa Madam Claire Castro. Sobrang talino niya, hindi niya na pinag-aalawalan niya ng spaghetti at saka chop suey. Yan katalino ang ating kagalang-galang na spokesperson, mga kababayan. Yusek Claire Castro. Tuloy lang natin siya sa kanyang kailangan. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ulit-ulit, kung dapat pagkasyahin. Pagkasyahin yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas sa At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Tamo, Depende. pinagtatawanan pa. Madam Claire, yung kinakain mo dyan, baka nakakalimutan mo, pera ng bayan yan. Siguro nag-i-steak kayo dyan, lahat ng masasarap, kabyar, lahat ng masasarap na pagkain, nakakain mo dyan sa palasyo. Pero wag mong kalimutan, Miss Claire Castro, na kinakain mo dyan, pera ng bayan yan, hindi pera nila BBM yan. At yung sinasahod mo dyan, pera ng bayan yan, kaya wag kang bastos sa mga taong maglulupa, mahihirap, na walang ibang kainin, kung di yung sinasabi mo, na gawing chop suey, yung sari-saring gulay na sa balot. Huwag mong insultuhin yung mga kababayan mo, Madam Claire Castro. Huwag kang hayop. Makahayop ka eh. Yan ang mga spokesperson na hinalal ng ating kagalang-galang na ayon kay Amy Marcos, nalulung sa droga ang ating presidente. Hindi umano. Sabi ni Marcos yan. At ayon kay Saldico, trilyon-trilyon pera na ang ninanakaw sa gobyerno natin. Sa pera ng bayan, itong si BBM. Ayon mismo kay Saldico yan, mga kababayan. Yan po yung akusasyon ni Saldico. Yan po, mga kababayan.
Hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Paki-like po, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Don't forget po to like, share, and subscribe po. Palambing naman po para sa mga batang may autism na aking tinutulungan. Marami pong salamat. God save the Philippines.